worship. May mga tao pumupunta sa church, o may mga tao ayaw pumunta sa church, o sa mga ganitong pagtitipon, sa mga worship services, kasi, bakit yun? Karamisan, boring. Boring, genius. Pero, tayo kaya? Are we sometimes bored when we go to church for worship? At times, mga pagkakataon talaga, hindi ko dinideny, na may mga times na talagang minsan ang worship is medyo down. Pero the very core of worship, tayo po sa ating introduction niya, the very core of worship does not allow us to be bored. Kung makikita po natin, maramdaman natin talaga kung anong ibig sabihin ng pananambahan. When we come before the throne of God and realize, isip natin, the things that He had done in our lives, ginawa na ng Diyos sa ating mga buhay, na tayo dati mga kung ano sa ating pupunti natin alam kung saan tayo pupunta, tayo kinatagpo na tayo ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, tayo niligtas na sa kapamakan sa impyerno. We can't help, but i-express natin yung ating pasasalamat sa Kanya, yung ating patuloy ng adoration sa Kanya, sa pamamagitan ng pananambahan natin, appreciation, yung praise na ginagawa po natin. Every Christian should understand why we go church for service, worship service every Sunday. So what is the meaning of worship? Yan po yung ating unang point. Sabi nga, yung worship, it actually comes from the word worship. Hindi po yung tupa. Worship. It comes from an Old English word worship na ibig kong sabihin ay to fall, face down, or bow down. Kagabi, doon sa aming devotion, it's actually bow down in Psalms 95. Kaya po yung text natin, di ba? Come, let us worship and bow down. Kinanta ko, di nila kilala. Hindi ko talaga kilala yung kanta yun. Brother Roland, siguro kilala yun. Alam niyo po yung kanta na yun sa verse 95? Verse 95, verse 6. Come, let us worship and bow. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Hindi niyo talaga kilala. For He is our God, and we are the people of His pasture. Hindi talaga kilala. Hindi niyo alam. Napagtatanto na may edad na. Alam niyo po ba yung salitang related sa worship, yung fall down or bow down, is found more than 170 times sa Bible. Ibig sabihin, kapag ang salitang gano'n sa mga commentators, kapag ang isang salita ay naulit ng gano'ng karami, mayroon siyang kahulugan, mayroon siyang malaking meaning sa Panginoon. Diba? 170 times. Kung ang charity or love is mentioned 300 plus times in the Bible, it's a big word. No? It is also a big word. 170, minsan yan. Ibig sabihin nun talaga naman na ito po ay may kabuluhan. So when we worship, mga kapatid, we are attributing the word or value to someone or something. Sabi nga, we recognize our place before God and we acknowledge His position before us. Sabi mo kagabi, saan kayo pupunta sa linggo? Magsisimba kami. Yan, magsisimba kami. Pero sabi nga nung, when I realized that I need a Savior, and I accepted the Lord Jesus as my Lord and Savior almost 20 years ago, I changed the word. Hindi ko na ginamit yung magsimba, kundi sasamba. The direct translation of the word worship in Tagalog is samba. It means worship. You have to, pupunta ka sa isang lugar kasama ng ibang mga mananampalataya at magbibigay ka ng papuri, pasasalamat. You will bow down. You may not bow down literally, no, but ibig sabihin, you recognize a creator na may isang being na mas mataas sa'yo, na mayroong gumawa o may lumikha sa lahat ng ating nakikita. Tayo po mga Pilipino, we know that there's really God, no? Na gumawa ng mundo, ng universe, ng lahat ng ating nakikita. But sometimes we don't express our gratitude to God sa pamamagitan ng ating mga pagsamba. Because lacking, kulang ang ating pagkakakilala sa Panginoon. Kaya yung pagsasamba natin o pagsimba natin dati is hollow. Parang pumunta ka
ka lang. Para masabi lang na nagsimba ka. Di ba? Dati ganun eh. Saan ka galing? Nagsimba ko. Lalo na pag Ash Wednesday. Hindi niyo binubra, di ba? Sino binubra? Hindi niyo binubra yun. Yung may ganito. Hindi niyo binubra yun. Hanggang magbura na lang paggabi pag maliligo na kayo. Naliligo kayo. Minsan. Di ba? Kasi ibig sabihin na nagpunta ka sa church. No? Nagsimba ka. Pero alam niyo po ba, worship or ang pananambahan ay more than that. It's more than your attendance. Pag pumupunta po tayo, we worship. When we worship, sabi nga ng kanta, di ba may kanta tayo kanina, worship is, kanina. Pakalawa ba yun? Forever? Pamagat? Kanina, kina tayo. Tama ba? Di ba may word doon, I worship? Tama ba yan? Sa mga kumanta, hello! Kalimutan niyo na. Worship is to glorify and exalt God, to show our loyalty and admiration to our Father. Sabi mga kapatid tayo, hindi sa Biblia, I refer to the Bible, hindi na tayo na-require ng Diyos na magpakalbo. Tapos magsuot ng mahahabang damit. At pumunta tayo sa bundok. Nang matagal tayo doon, hindi tayo aalis doon. Para tayo gamitan. Hindi na tayo na-require ng gano'n ng Panginoon para lang makapaglingkod o makapanambahan sa Kanya. No? Hindi na kailangan doon. No? Hindi na maraming ritual pa. Just offer yourself to God. True worship is also, na pangalawa, ang totoo pananambahan mo, you acknowledge, no? Sinasabi mo na ang Diyos ay makapangyarihan. You acknowledge God and His power and glory in everything that you do. Okay? That is worship. At saka, ang worship, finally, worship, hindi siya type ng music. Alright? Di ba? Praise muna tayo, tapos worship, ha? Di ba? Kaya, dinidivide ng mga karamihan mga Christian churches ngayon, yung pag mabilis, tawag na praise song. Di ba? Pag mabagal, worship song. Actually, lahat naman ng ginagawa natin dito, mabilis man yung kanta o mabagal, what do? We worship God through songs. So worship is more than music. Every part of the worship every part of church service is worship. The moment you enter this room, and then you pray, you start worshiping God. Amen? The moment you enter that room, you sit down there, you pray, and then nakisama ka sa mga kapatiran na iisa ang purpose nyo is to glorify God. You already worshiping. Kumakanta sila, kumakanta ka, nagpupuri ka sa, that is part of worship. Worship is not the slow type of music, no? Na kapag tapos na mabilis, sabi mo nga kanina. Actually po, ang worship predates music. In Genesis chapter, wala po niya sa ating PowerPoint, in Genesis chapter 4, verse 3 to 5, kung alala niyo yung kwento ni Cain at Abel. Di ba po, si Abel ay pinatay ni Cain? Tama ba? Sino namatay? Sino namatay? Si Abel. Sino namatay? Okay, tama. At that time, nag-worship po sila sa Panginoon. Dala sila ng mga offerings nila. Si Abel being a farmer, parehas naman silang farmer, kaya lang, nagdala siya ng hayop, di po ba? Sheep. Sa lamang si Cain, nagdala siya ng gulay. Parehas naman silang mga farmer. So yung sa crop, yung sa animal ng kanyang offering. Kaya po nung nag-major ako ng animal science, sabi ng professor namin, sa Bible pa lang, unang-una tayo sa mga crop science. Una, si Abel, kinain ang sheep. Animal yun, tinanggap ng Panginoon. Yung kay Cain, crops, hindi tinanggap ng Panginoon. Kaya mas maganda sa animal science kayo pumunta. Pag college yung mga Bachelor of Science in Agriculture, pag nag-major na ng third year, ganun daw. Tapos, isa pa, animal science, yung crop science. Sino na una? A or C? Ginaganon kami. Pero anyway, hindi po yun. Ibig sabihin, they offer something. And then, pagbabasahin yung Genesis chapter 4, pagkatapos na nangyari na nabugho si Cain, hindi tinanggap yung kanyang offering. Pinatay niya yung kanyang kapatid, di ba? And then, yung makikita yung generations verse, hanggang sa verse 21, makikita yung isang Jabal yata, the father of music. Doon pa lang nagsimula talaga ang music. So, worship is more than music. Part lang po ng worship ay yung pagkanta. Worship is not all about music. It's just one of the element na mamaya may pag-aaral. Tandaan po natin, worship means to bow down, to fall down. So,
Minsan, pag nakarinig ko kayo, sabi, pupunta tayo sa church, magsisimba tayo. I might correct you. Okay lang siguro. Mas maganda natin gawing term is, sasamba tayo sa Diyos. Di ba? Mananambahan tayo sa Diyos. Kasi yun talaga yung direct translation niya sa Tagalog. Okay? Okay po ba? That is worship, to bow down, to worship. Ibig sabihin, there's more higher deity in us. Pangalawa, there's the object of worship. May object. Who should we worship? Of course, given na yan, alam niyo yung sagot. We should worship the Lord our God. It is a command. Worship the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Right? Actually, love. Actually pa yan. We should only, alright? Only. Sabi niyo only. Isa lang. Sabi nga ni Sharon po na ito, ayaw ko na number 1. Gusto ko may only one. Kaya po ang Panginoon sabi niya, mapanibog ko. Ayaw niya ng ibang Diyos na sinasamba natin, kundi siya lang. Ang mga text na nagpapatunay, ayan. For He is our God. Kasi di ba, sa verse 6 kanina ng 95, sabi doon, 95 verse 6, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Why? For He is our God. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. And 96 verse 9, yung ating text, worship the Lord in the splendor of His holiness, tremble before Him. All the earth, so He is the only object of worship, wala na pong iba. Worship is reserved only for God. Why? Because He is the only one worthy, not any of His servants. Pansinin niyo po itong Revelation 19 verse 10 na yan. And this I fell, the writer, John, the beloved, and this I fell at His feet and worship Him. Sino po yung Him dyan? Hindi po si ang Diyos yan. Angel po yan. Kung babasahan niyo yung text niya. And this I fell at His feet to worship Him, but He said to me, don't do that. Angel po yan. Yung nagsalitang, don't do that. Angel po yan. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold the testimony of Jesus. Anong gagawin niya? Anong ginawa ng angel kay John? Worship God. It is the spirit of prophecy who bears testimony of Jesus. Angel po nagsalita niyan kay John. Kasi si John napapatira pa siya sa harap ng angel. Nung makita niya yan. Yung mga visions niya. And ang angel, siya, he-discourage siya. Oh, no, don't do that. For I am also fellow servant like you. So we are not to worship angels, saints, prophets, false God, even Mary, the mother of Jesus. But He is also human like us. Okay? Only ascribe worship to whom it is due, and that is only to God. Ito po, angel na yan, ha? Galing na sa langit, nakita na mismo ang Diyos. Pero sabi niya kay John, sabi ni John, I feel to worship, I feel at His feet to worship. At nakita niyo po yung gesture, I fell at His feet to worship. Imagine niyo yung gesture. I fell at His feet in worship. Ibig sabihin, yung ulo niya, binabayan doon sa kanyang paa. Tama ba? Ganun yun. Kasi may mga Korean, di ba, talagang baw? Hindi mas mababa pa doon. Pero sinansala siya ng angel. Sabi niya, don't do that. For I am also a fellow servant with you. Only God, sabi niya, worship God, the only one. Ang ating adoration and worship natin sa Panginoon. Pangalawa, we should not also worshiping for the expectation of something in return. Kasi minsan ganito, pumunta ako sa church para naman pagpalain ako. Well, actually, pinagpala ka na eh. Bago ka pa lang pinunta sa church, pinagpala ka na. Bakit? May mga tao hindi na nakakapunta sa church. Bakit? May sakit sila. Nasa hospital. Or baka wala silang pamasahe, wala silang trabaho. Eh, ikaw bago ka pa lang pumunta sa church at nakaset na yung mind mo, pupunta ka, ibig sabihin, meron kang resource. Kung hindi wala kang sasakyan, magbabas ka or magsasabay ka, ibig sabihin, may pamasahe ka. Ibig sabihin, pinagpala ka na. Alright? Kasi may mga tao talagang wala. Hindi nila kayang pumunta, kaya wala talaga silang pera. Pupunta ako sa church para pagpala. Pupunta ako sa church para naman yung anak ko gumaling. We don't worship and then expect something in return. For example, you see miraculous healing.
Hindi po ganun dapat ang mindset ng isang tunay na mananampalataya. I don't know about you, but mga nakilala ko na yung dalawang bisita natin, they are from San Fernando. And we know, and they know that San Fernando, especially Pampanga, is a very Catholic province. Sa amin, meron pong, sa tatay ko po is a member of the CHDF. Alam niyo po yung CHDF? Civilian Home Defense Force. Sila ang naging bagong KAFGU. May hawak po silang baril. Kasi di ba, may insurgency sa atin. So, member po siya ng CHDF. Meron po carbine ng tatay ko dati. Pero hindi ko na matutok. Sayang. Anyway, meron po siya kasama na CHDF dahil yung kanyang anak may sakit. May sakit talaga. So, syempre, nasa dating pananampalataya. Dumating yung mahal na araw. So, nagpenitensya po yung tao. Nagpenitensya siya. Ang kanyang purpose, bakit siya nagpenitensya, is for his son, his child, na gumaling. Matagal na po yun, hindi ko alam kung talagang gumaling yung bata. But the only reason he did that, because hindi naman na talaga, kasi nung bata kami, alam namin kung sino talaga yung nagpenitensya sa barangay namin. Sumasama-sama kami talaga sa alam. Tapos pag naman, siya. Ang tagal niyang gumagapang sa lupa. It's about 1 kilometer from the school to the church, the Catholic church. Halos sa oras may hindi siya gumagapang doon. Talaga siguro pinapanalangin niya yung anak niya. He's doing it for expecting something in return. Well, maganda yung motibo niya, di ba? Maganda. Masama doon, Pasko. Oo nga naman, wala namang masama doon. Pero pag ikaw ay mag-worship, kasi ang worship hindi naman para sa'yo. Tandaan niya. Worship is not for your benefit. That is our next point. The object of worship is God. So we praise the Lord. Okay? Kayo, kapag kayo nagbigay ng isang bagay sa inyong mga mahal sa buhay, how do you feel? Masaya kayo. Karamihan sa inyo. Maliban na lang kung nangungutang niyo. Ito naman ako, para nakikikan na natin. Kung wala ka kailangan, hindi ka mag-PPM. Ha? Pero pag kayo'y nagbigay ng maluwang sa puso ninyo sa mga mahal niyo sa buhay, o kaya sa isang anak ninyo, kapatid ninyo, magulang nyo, na alam niyo may karamdaman, tapos pinadalhan nyo ng financial assistance, mayroong sort of relief sa buhay nyo, sa sarili nyo na, bagamat nawalan kayo ng konting halaga sa inyong mga ipon o sa inyong sweldo, hindi yung iniinda kasi alam nyo, nakapagpaligaya kayo. Nakapagbigay kayo ng tulong dun sa tao. Kahit pa paano, kung may sakit siya, naibsan yung kanyang pananakit ng pulsa sa pagbili ng gamot o pambayad sa doktor. Malaking bagay yun. You don't do it para ikaw ay pagpalain. Na sa susunod, para natulungan ko to, para pag naman ako ang humiram, hindi ako mapapahiya. Hindi po yun ang ating objective. Hindi po rin dapat ang ating iniisip. Ganon din po sa pananambahan. Hindi natin binablockmail ang Panginoon. Pag pupunta ako sa church para naman ako'y pagpalain ng Panginoon. Well, of course, when you go to church, you listen to the songs, praise and worship songs, you listen to prayer, and of course, you listen to the most important part of the worship, that is right now, yung message, your soul is revived. Because that's the way God repays you for coming. Yun ang way ng Panginoon para bayaran ka o suklihan ka sa pagpunta mo dito. Kasi inuna mo siya. Di ba? Pero hindi mo iisipin na pupunta ako doon. Yun ang object. Pupunta ako doon para naman yung anak ko gumaling. Pag-pray pasto. Hindi po dapat gano'n. Ang unang gawin, pupunta ako doon para magpuli sa Panginoon. Unang-una, niligtas niya ako, ginabayan niya ako. Meron na akong buhay na walang gan. Lahat ng pangalawa. Kaya nga yung salitang sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things. Yung pong these things na yung mga kapatid, hindi po spiritual yun. Mga ano po yun, mga secular things, blessings, financial, good health, yung mga ganon. Actually, di ba sa chapter 6, yun po yung mga worries natin, parang kakainin natin, darating natin. Yun ang pawang idadagdag ng Diyos sa atin kapag inuna natin siya. Kaya pag pumunta ka dito, inuuna mo ang Diyos kaysa sa mga kaibigan mo, inuuna mo ang Diyos kaysa sa chat sa nanay at tatay mo, sa asawa mo, ipawag idaragdag sa atin ng Panginoon. Good health mo. Safety sa trabaho mo. Pag-iingat sa iyo mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. Ipawag idaragdag yan.
Kung nga yung mga tao, di ba? Kung nga yung mga tao na binibigyan natin ng malaking pabor, pag humingi tayo sa kanila, binibigay din yung pabor ngayon, Diyos pa kaya? Kasi siya lahat ang gumawa kung anong meron tayo, kung anong nakikita natin, kung anong meron tayo, siya yung magbibigay. Siya pa kaya hindi magbibigay ng mga bagay na ihingin natin kapag, inuuna natin lagi siya sa pananambahan. Sabi nga, lost in His love. May kantang ganun, di ba? Kanina. Yung pag-ibig ng Diyos ang nagpupush sa atin para natin siya sambahin. Hindi mo pang, expecting something in return. Tandaan nyo, sa last point ng object of worship, worship is not for your benefit. It is for God's benefit. When we worship, ang goal po natin is to bring pleasure to God, not to ourselves. Sa Isaiah chapter 29, verse 39 po, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules and they have been taught. Ang worship po ng isang tunay na mananampalataya, hindi ganito. Okay? Na we come regularly in worship, we honor God with our mouth, with our lips, but yung mga puso natin malayo. Ayaw po ng Diyos yan. Sino po nagsasalita dyan? Ayaw, the Lord says. Siya mismo. Kasi may mga tao ganun. Nakita niya sa Israel dati. People there are worshiping Him. Parang ritual na lang. Amen, praise the Lord. Pero dito lang, wala dito. Do you think these people will be blessed by God? I don't think so. Kaya minsan may marinig kayo, pag sinabi mo, wala akong nakuha sa worship ngayon. You're worshiping for the wrong reason. Sabi nga, worship includes you, first of all, yourself, offering to God. You don't get here at inisip mo, kailangan pumunta ako doon para naman pagpalain ako. Pagpalain ka agad. Ano ka agad ang iniisip? Hindi po dapat na ganun mindset natin. We have to praise the Lord. Kaya we bless His name first before He blessed us. Siyempre, worship includes what? Fellowship. Mamaya, kakain po tayo. Magkakamisa, may evangelism po tayo. This benefit us. Kasi lumalawak yung ating social life. Nagkakaroon tayo ng mas maraming kaibigan, maraming kakilala. Eventually, lumalago yung ating pakikipagkaibigan sa kanila. Lumaya po yung ating relationship sa kanila. Okay po yun. But that is not the benefit of worship itself. No? Our motive is to bring pleasure to God, to bring glory, to bring honor. When we truly worship God, tandaan nyo, it affects the way we live. Kung talagang sinasamba mo ang Diyos sa puso mo, kung talagang anak ka ng Diyos, sinasamba mo ang Diyos sa buong puso mo, naapektuhan pati ang pamumuhay mo. Kung paano ka mamuhay bilang anak ng Diyos. And that comes to the third point, the elements of worship. This is the last one. Anin po yan. This is the first day, yung susunod na apat at tatlo sa susunod na rito. The elements. How should we worship? Okay, sabi nga kanina sa verse, okay, basahin muna natin yung ating text. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all year. Hindi naman ang old thing. Alam niyo po yung mga new song, yung kinakanta natin, di ba? Okay, I'm talking about the contemporary setting. Yung mga Christian worship, they call new song. Kaya nga CCM ang tawag nila. Christian contemporary music. Contemporary means modern. Yung mga hymns na yan, sabi nga ni Brother Edgar, yung mga kanta yan, matagal na. Pero tandaan niya, nung pong sila kinompose at pinractice on, bago yun. Diba? Ako naniniwala, kung lulubin ng Panginoon, nakahaba ko yung mga buhay natin, hindi pa sa darating sa mga panahon na may mga ako na tayo. Itong mga kinakanta ninyo, magiging classic yan. Sila para mag-a-appear ng hymnal sa pagdating ng panahon. Magiging classic yan. So, at this point, they are new. Pero 20, 30 years later, they are old. But still, they are songs for the Lord. At that time, they were new. Kaya nga, number one sa element ng worship is there's music. Alright? Now, sa mga Christian churches, may mga nadi-divide sa pagdating sa music. Ayaw ng ibang church na may drums, gusto nila keyboard lang, at saka gitara, gusto nila yung melodies, soft lang, so like. Yung iba naman, katulad natin, may mga
contemporary musical instruments, may mga banda, so to speak. Pero alam niyo po ba, that is just the preference of the person. It's not the preference of God. God is the author of music. He prepares whatever it is pleasing to His sight. Kung malakas, mabilis, masigla, malakas, yung parang parang rakandating, kung yung mga kanta, lyrics ng kanta, pati yung kumakanta ay naka-in-tune sa Panginoon, welcome yan. Same is true kung baliktarin natin, kung balad, mabagal, kung parang pag sinabi, pag mabagal, malanya, parang kung nagtatanggap-tanggap sa Panginoon. Hello? Tell me, saan mo makikita yun? Okay, kung makikita mo sa amin, amen. Pero yung mga sinasabing, joyful soul, sa verse natin nila sa joyful noise to the Lord. Kasi maingay. So, ang music is a preference of man, not a preference of God. So ako, okay ako yan. Although dati, dahil ganun ang aking na mas prefer ko yung hymns. Pero eventually, salamat sa Panginoon sa pagbubukas niya sa aking isip na, hindi naman pala, okay naman yung mga lyrics nito eh. Ayos naman ito eh. Oh, di ba? Kaya nga yung mga, minsan yung mga churches na they stuck to sa mga old songs, they do not cater young people. Hindi sila makapag-mission sa mga may mga babata. Kasi sa music pa lang, hindi maka-appreciate ng mga kabataan eh. So, yung mga kabataan yan, di ba? So, alam ko, naniniwala yung mga music dati nung kinanta kanina, katulad nung Jesus Came Into My Heart, Blessed Assurance, nung ginawa yan, new sa panahon na yun. Parang Darling Sheik siguro sa panahon na yun. Parang Domo ngayon sa panahon na yun. But nga, naging classic sila. Kasi maganda. So, with music. But there's warning dito. 95 verse 2, let us come before with Him, we thanks Him, extol Him with music and song. Minsan nadadala tayo sa mensahe ng kanta. The melody, the lyrics in itself, and na-involve yung emotion natin. Tandaan po natin, wala pong masama doon. Emotion is part of human nature. God has wired us to have that emotion. Ang hindi lang maganda kung yung emotion mo is fake. Kasi emotions can be fake, di ba? Emotions, kapag ako'y umiiyak, hindi naman necessarily talagang ako'y natatouch sa awitin or something. But, you know what I say? You don't fake it because God hates hypocrisy. He wants honest, real love. Tandaan nyo, God is pleased with both our emotion and our doctrine. Ibig sabihin, not only we praise Him through our heart, we also praise Him with our minds. We worship God with our hearts and with our minds. Hindi lang puro heart. Tapos nangihimbol ka, naiiyak ka, okay lang. Basta huwag mo lang i-fake. No? Kasi, God knows the heart. He knows you. Kaya yung ibang mga pastors na hindi masyadong agree sa mga Christian contemporary music, ito yung kanilang debate. Na, yung iba kasi, sabi nila, yung iba. Yung iba. Hindi naman, sabi sa kapampangan, hindi naman lahat. Not whole. Diba? We have music in our worship because it's part of it. It is in the Bible, it's written, it is commanded, right? It is imperative for each church to have music. Number 2, the elements of worship is with proclamation. Psalms chapter 96, verses 2 and 10. Sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. And verse 10 says, say among the nations, the Lord reigns. The Lord reigns. So sasabihin natin sa mundo, sa tao, the Lord reigns. Sa Tagalog, ang 96, verse 10. Sabi niya, sabihin niyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay nag-ahari. Diba? Ang sanglibutan naman ay pananatatag na hindi makikilos kanyang hatulan ang karapatan ng mga bayan o mga bayan. We proclaim. What do we proclaim? Worship is proclamation. All the world, sabi nga nga, all the world reveals God's glory. Tama po ba? Makikita natin, sabi nga, kung hindi na magkang mga tao, hindi na mag-worship sa Panginoon, the trees, the stones will worship God because of His creation. No? We are declaring the majesty of God. That is proclamation. No? Our worship is directed upward. Natin yan. No? And of course, to God. At minsan natin kasama natin yung ating mga kapatiran. We tell the people when we go here on Sunday that our God
is the creator of everything, and we are admitting that we cannot, when we come here, we praise God, we glorify His name, we are admitting that we cannot effectively, effectively journey through our lives by ourselves. Kaya nga nilagyan siya ng identifier, no? We cannot effectively journey our lives without God. We can journey our lives. Kahit tagalin mo yung effectively. Pwede. Pero yung effective, ibig sabihin yung mabuhay ka ng maayos para sa Panginoon. At saka when we worship, proper worship, we focus on God. We keep our focus, and worship keep our focus to God. And worship is actually an act of resistance against the idolatry of age. Ano bang nangyayari ngayon sa mundo, di ba? Pag linggo, ang mga tao kung saan sa linggo lang pinakamaraming tao sa mall. Tama ba? Sa linggo pinakamaraming tao sa sinihan. Kailan ginaganap ang concert? Sabado ng gabi. Kasi walang pasok pag linggo. Doon sila kikita. But that is the age of God. That's the world. No? Kaya, hindi tayo pwedeng sumabay. Because, hindi natin, parang, pag sumasabay tayo doon, we actually not resisting the word pag gano'n. Worship is actually resisting the age of idolatry of this age. Kasi bakit? Alam mo, magsisimba ka bukas, mag-attend ka ng concert hanggang alas 2 ng madaling araw. Tapos ang worship is alas 10. Hindi ka makakabahalo. Di ba? So, and proclaiming, kapag tayo nag-worship, we proclaim of what is real and true and holy in the sight of God. So we involve proclamation. And then, number 3, in every worship, there's an element of offering and giving glory. 96 verse 8, ascribe to the Lord due to His name, bring an offering and come unto His court. This verse 96 verse 8 is actually literally financial po ang tawag niya. Financial po kasi bring an offering. Something that you have. At that time, siyempre may mga pera din sila, of course. But in Hebrews chapter 13 verse 5, sacrifice of praise. Kinakanta natin yan. Bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And, of course, we bring ourselves. Romans chapter 12 verse 1, I urge you, brethren, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. O yan naman, pastor pala eh. Basta kailangan ko maging maayos, kailangan ko maganda kahit sa parang yung suot ko, kung mas maganda para sa Panginoon, kasi para sa Panginoon to. Okay na yan, pastor. At di na ako mag-offering. I offer myself. Well, basahin mo sa Old Testament. Ascribe to the Lord due to His name, bring an offering and come to His court. It is always hindi ang pong offering, hindi po siya bago. Even time immemorial, even the time of David, even the time of Solomon, even the time of Moses, mas mauna, nandiyan na po, kasama na talaga yan. Kasama na po yung pagbibigay sa atin ng offering. And this offering is not to buy a favor. Pag nagpupunta ka ay hindi po ito paramihan ng points pag pumunta ka rito sa church. Maragdag na naman ng points sa Panginoon. No? It is actually gratitude. Out of gratitude to God, giving us a new life and hope for eternity. No? Hindi ka nagbibigay para, kumbaga, yung word ng mga Pilipino, tumaas yung pogi points mo sa Panginoon. No. It's actually a gratitude, an act of gratitude to God, and that He gave you a new life, not only a new life, but a hope for eternity. So worship is offering not only our lives, but also what we have. Kung paano pinagpapala ng Panginoon. It's not what we get out of worship that matters. It's not what we get out of worship that matters, but what we give. Sabi nga kanina, di ba? Punta mo rito, ang mindset mo sa Panginoon. Agad. Yung sarili mo is what we give is not what we get. That's the essence of worship. And of course, one of the elements of worship, there's teaching, there's fellowship, there's prayer. Saan na kayo nakakita ng worship na walang panalangin? Diba?
Minsan, walang fellowship. Walang nagtuturo. Wala pong ganung worship. These three are always and almost exclusively included in every worship service. Kaya nga, sabi ko, hindi siya nakakonfine sa building. Kasi may mga churches na ginagawa ang worship. May sinasabi ng outdoor worship. Mag-meeting yung mga kapatiran. O sige sa susunod na linggo, habang summer, doon tayo sa park, mag-worship. Okay lang yun. As long as everybody agreed on that, and then doon tayo. Mayroon pa rin naman praise and worship. Meron. Dadal tayo ng gitara, may magkakanta pa rin, may mamanalangin, of course, may mensahe, may pagpapaloob, may benediction, may panalangin. Kompleto pa rin. Kahit yan nasa labas. Okay? Hindi pwedeng mawala yung teaching, hindi pwedeng mawala yung fellowship, hindi pwedeng mawala yung prayer. Si Matt Redman, di ba, sabi nga sa inyo, yung kanyang pastor, tinanggal yung music one time sa kanilang church. Kaya nabuo yung kantang Heart of Worship. Ibig sabihin, ang Heart of Worship sa Panginoon talaga, di ba? Ano yung chorus niya? I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Tapos ano na? Ano susunod? You search much deeper within from the waitings of here. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. Heart of worship. It's all about you. The heart of worship is not about you. It's not about me. It's not about us. It's about God. So one point sa church nilang dinamag, tinanggal ang music. Pero naapektuhan ba? Sa kapagkatanggal na ng music, nakagawa na siya classic na Christian song, di ba? Ibig sabihin, hindi siya nakakumpay sa music. There's teaching, there's fellowship, there's prayer. And then finally, we worship. The last and final element of worship is there is a change of life. May pagbabago sa ating mga buhay. Psalms 27:97, rejoice in the Lord, who you are righteous, and praise His holy name. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and prove that what God's will is good, pleasing, and perfect will. Worship involves transformation. Hindi po transformer. Transformation. May nagbabago. Worship is just not an hour or two na ini-spend natin kada linggo, na yun ang buhay natin, okay, every Sunday, 12:30 or 1 o'clock, yun ako sa swing dong. Tapos wala na, uwi na, o tutulog. Kaya, magmumul muna. Tapos balik sa trabaho buong linggo, trabaho na naman. Worship, mga kapatid, involves awe and pardon and dedication sa Panginoon. Sabi nga, we become like what we worship. Diba, narinig nyo yung mga salita nito. Yan. Sabi nga, those who worship money, mukha silang pera. Sabi nga nung binasa ko, they are like walking calculator. Those who worship beauty, they are obsessed with their attractiveness and prowess. So, lalaki na sila maganda. Kailangan sila, yung mga taong ilang beses na nagparito ako ng mukha, hindi ka nasasatisfy. Kasi yun ang kanilang obsession. Parang yun ang worship yung sarili nila. And then, those who worship power, ano nangyari sila? They become more ruthless. Diba? Siya yung naging unang mayor, kasama yung mga anak niya, asawa niya, senador na, ngayon magiging president pa yata. Pag-obsess na sila sa power, yun ang worship nila, they become more and more ruthless. But, maganda, sabi ni N.T. Wright, those who worship God discover what it means to be fully alive. He's offered. Those who worship Christ, sabihin, not your beauty, not your money, not your power, but when you worship Christ, when you worship God, you discover what it means to be truly alive. Sabi po ng isang author ni J.C. Ryle, sabi niya, the best public worship produces the best private Christianity. Ito the best public worship is that which produces the best private Christianity. Kaya yung worship is not confined on Sunday here in Sinulog. Worship is a lifestyle. Buhay po yan. One of the famous author, Rick Warren, says, worship is a lifestyle. When you work, yung activity mo can
can be transformed into an act of worship when you do with the attitude of praise, glory, and pleasure to God. Sabi nga sa kanya sa purpose-driven life, sabi niya, kahit yung mga naggagatas ng mga Dutch maid, pwede gawin nila yung para sa papuri sa Panginoon. Pwede yung mga nagluluto, pwede na lang gawin yung para sa papuri sa Panginoon. Ibig sabihin, every activity except sin. Every human activity except sin can be an act of worship. Yung mga mag-asawa, yung ginagawa nila privately sa loob ng kanilang tahanan, it's an act of worship because they do it because of their love for each other. And they are united with the love of God. It's an act of worship. Pinapakita mo dun yung pagiging Kristiyano mo sa mga ganung bagay. Maliliit na bagay na yan. Sabi nga, every activity of man except sin can be an act of worship kapag yung attitude mo is to bring glory, praise, and honor to God. Yung huli, sa element of worship, may pagbabago sa buhay natin. There's always something change. Like I said, hindi po abrupt. Hindi po minsan, hindi po instantly. Magbago ka na. Kung ito may mga ganun, sabi nga, but gradual change in your attitude, in your mindset, in your dealing with people, the way you talk. Eventually, babaguhin ang Panginoon niya. Kasi if you accepted the Lord Jesus Christ and Jesus Christ is Son in your heart, the Holy Spirit will drive your life, hindi na ikaw. So kaya nga, you will be effectively journeying this life. Effectively journeying this life. You can journey your life. Right? Kung biyahe sa buhay natin, but the effective journey of life can only be found by the guidance of our Lord. Of course, when you accepted Lord Jesus Christ and then continuously worshiping Him in His Spirit. Sa ating pagwawakas, sa ating pag-motion, worship means what? Bring glory, you bring honor, you bring praise to God. There's only one object of worship. And that is God alone. God alone is the object of worship. The Creator of the universe is totally worthy of our worship. Now, why does God expect worship from us? Why God expect worship from us? Because why? He created us. Right? He sustains us. Binubuhay niya tayo ngayon. Umabot ka ng 36 years old. Praise the Lord. 40, 50, 60 years old. Praise the Lord. Why? Because God sustains you. Okay? And first of all, ito yung pinaka-importante. He has provided a way of salvation to you and me through the cross in the person of His only Son, Jesus Christ. Therefore, He is our Creator, He is our Sustainer, He is our salvation, and therefore God is worthy of our worship. We are to entrust our lives and our worship to Him. Kaya just fitting, mga kapatid, i-attribute po natin ang ating pagsamba sa kanila. Wala nang iba. Worship is desired and demanded by the Lord, especially for the believers in Jesus Christ. Worship is actually expected to be our way of life. The perfect God who saved imperfect sinners from their sin is completely worthy of all our worship. Dito, sa buhay nito, hanggang sa